unta ekonomiya or health kaayong lawas. Okay, good morning sa tanan. Ako liwat si Dr. Nilios, ang inyong Municipal Health Officer diri sa municipality sang Ilog. Kag ako diri liwat maghatag sa inyo sang video update lang because kadamo sa mga natabo in the past few days. And hindi ko maupod subong si Dr. Monica, ang aton nga Dr. Tuda Barrio nga na-assign sa Ilog because si Dr. Monica ay isa sa mga staff subong nga are undergoing quarantine, no? or quarantine kay na-expose sila sa isa ka staff nga gintag naton sa buong suspected COVID case, no? Ang ini nga staff nagupod sa contact tracing sa Manalad sang last week, specifically sang Friday. Kag ang ini nga staff pag abot siya diri sa Ilog sang over the weekend, nagbatsyag ini siya sang ubo, hilanat, no? So nagpagawa siya sa mga sintomas, no? Kag sang kagapon way labot sa amo to nga staff, may isa pa gid kita ka staff, isa pa gid ka nurse, no? Nga amo man ang ginbatsyag niya, naghilana, nagubo, daw trangkaso nga mga sintomas, kag ini siya nagka-duty sa aton main health center. So amo na nga nag-decide kita today, Tuesday, ipa-disinfect anay ang bilog nga health center. Kag tomorrow, ang tanan to nga mga health staff na na-exposed sa symptomatic or sa suspected COVID case, nag-decide na kami nga ipa-swab test sila para dasig na ton mabalaan ang aton nga status sa aton nga mga health staff. At itong mga suspected nga mga COVID cases naton nga health staff, gin-swab naman sila, kag aton na lang ginahulat ang resulta nila. And hopefully within the day or 1 to 2 days mabalanta ng result sa aton nga sang swab test results sa aton nga health staff. So amo na subong ang status sa aton nga main health center. Tungod sini, ang iban nga mga barangay midwives ginpang pull out na sa ilang nga mga barangay health station para mag-augment sa staffing dira sa main health center. Kami nga mga team 1, kung sige-sige gyapon ang kung wala gyapon results by tomorrow, ma-report kami sa Thursday, no? Kami ang ma-cover sang team 2. Kay team 2 ni subong ang naga-duty mo. So ang team 1, ang problema tanang galing kay may mga team 1 nga direct contact man sang sining nga mga staff. Kay sang Friday to, for example, ang una nga staff nga suspected COVID case, taga team 1 to siya. Galing, nag-upod nila sa contact tracing, kaya nag-augment man to sa ma-contact trace dito sa Barangay Manalad. Kag ang tungod sa to, may mga team 2 ka contact tracers nga ginpang quarantine ta. In fact, may 6, kung wala na ako nagsala, may 6 kita ka contact tracers na ginpang quarantine dira sa mong sa facility, kag ginpang swab na to sila. Kay amo tong natabo abi kay may ang isa ka si patient number 42 nagpositive yang result, so tanan sila to primary contact sang patient number 42. So ang primary contact sang patient number 42 nga staff, no, sila to tanan ga quarantine subong. Kag tomorrow Wednesday ipang swab sila. So ginahangyo na mo na mga tawo na hindi ka mo magpalapit na sa main health center buwas, kay mang swab ang mga health staff nyo dira. Hindi ka mo ma-consider na karon nga direct contact sa mga staff.
ang magawad sa medical certificate ya pangitaan naton sang pwesto either sa municipal hall or sa kabalo sa LDRMO kay ang covered court was gamiton man sang panagtag sang ayuda. So may mga around 600 kailog nun ang manaog dira kag makadto sa covered court para makabaton sang ayuda. Ti buwas na man ti dira mas la magamit sa covered court. Ti ang mga mamedical ya di makamo kapagutok dira sa covered court. Di makamo pwede kapagutok sa RHU kay mang swab para di ka mo to makahalubilo sa mga health staff dira nga maswab. So posible basta sa municipal hall kamo dito ka mo magawad sa medical certificate nyo. So pangitaan ta na paagi ka rin na makagawad ka mo. So amo na siya nga aton nga update. So ang sa Barangay Manalad ang sa nabalaan ko nga update tanan tungagin pang swab naton initially nag-abot na ang resulta nila kag negative na to sila except na to sa isa no nga si patient number 42 na gani. So all the rest to nag-negative na. May ginlaot lang sila nga isa ka taga San Ramon ni Shabel I think mo taga San Ramon kag ulihin na siya na swab kay pagpang swab to wala siya gali sa balay nag-ubra pa siya nag-duty pa siya or wala ko balo basta wala sa siya balay dito. So kag tungod sa to nakinakagwa pa siya gali nakalagaw pa siya or nakakadto pa siya sa obra din ako clear gid ko nagdugangan pagid ang aton nga direct contacts nga ginabantayan. Do may 16 kita mo gina-clarify ko lang sa information ko. Do may around 16 pagid nga nagdugang nga pang swabon na naman nila. O 16 identified nga close contacts sa ginswab nga taga Barangay Manalad nga missing in action sang Friday no sa pag lockdown ba sa Manalad Friday nakagwa pa siya amo nang budlay basta nakagwa pa ti lauton mo naman na 16 nga na mga identified na close contacts naton. So amo naman ang ibalita naton. So but for the meantime amo na siya ang aton nga balita regarding sa COVID naton na case. May mga health staff kita nga suspected pa man lang, hindi pa sila confirmed case, suspected pa man lang kay ang definition sang suspected is ikaw may nagpakita ka sang sintomas na do trangkaso nga sintomas kag ikaw may travel history or may history of exposure sa known positive case. Ti ang tong una nga staff nga nagpakita sang iya nga sintomas nag-upod kito sa contact tracing. Di na-contact kito sa sang patient number 42 I think. Yes, patient number 42. Ang ikaduwa naman niya nga staff na suspected COVID case, wala siya naupod sa contact tracing pero may history of travel sa Kabangkalan. Nakatusa ko sa Pure Gold. Nagpa-Pure Gold siya sang review ko lang yan ng travel history no. Nagpa-Pure Gold siya sang sa sinila nga semana kay nagbakal sang gata sa niyang baby sang November 22. So Sunday na siya ang November 22. So nagpa-Pure Gold siya, nagbakal lang siya milk sa baby niya. So amo na ganyan nga travel history. Of course, so nag-report na siya sa office sa 23, sa 24, kagapon or sininga adlaw actually, sininga adlaw nag-report siya sa kay Dr. Monica nga may ginabatsyag na siya nga in fact gahilanat gid siya gani kag ginaubo. So ang aton ginapangamuyo kabay pa hindi lang sa positive
case, no? Pero kita nagapangaman kita permi always. So wala ta na ginahulat ang iya nga result. So ga-shut down sa RH. So kadali lang kay para ma-disinfect lang. Bason ginaswab na lang daan ang mga direct contacts niya. Anyway, mga health staff man ni sila. Kag once may results na, we will then resume the full HR complement sa aton nga health staff, no? Of course, ang team 1 is on standby. Kag may mga standby teams man kita para mag-relieve, no, or mag-cover sa team 2 nga naigo gid sang ini nga pang quarantine naton sa health staff naton. So tandaan ta na kabay pa safe lang amo tanan, no? So far wala pa ta report sang positive since the last time we reported patient number 42. Kabay pa sige-sige na lang ni. Pero tani ang ako lang di bala nga before I go. Ang ako lang tani yang reminder, no. I'm speaking as a medical doctor na lang siguro. That number 1, tandaan again, COVID is still there. Ara gyapon si COVID, wala pa nadula si COVID. Ang threat sang COVID ara pa gyapon. Pero ang pinakalapit naton nga threat is Kabangkalan City. No? Kabangkalan City, may mga cases pa gyapon ang Kabangkalan City sang positive. In fact, ang iban nga banwa gasigi pa report positive cases. Kami nga mga doktor sa Bilog nga Negros Occidental, may group chat kami na sa Messenger. Kag dira kami naga-share intelligence information kung may nagpositive abi sa among nga banwa, kag sino mga direct contacts sa iban nga banwa. Dira kami naga-share. Kag hindi ko man mapakita sa inyo ang group chat namon kiti amon na siya exclusive. Pero the point is, every day may naga-report yapon nga positive. Kag every day may naga-report nga may mga direct contact sa gwa sa ilang nga banwa. So tani bala kita sa ilog nang careful mang gyapon kay kabalo man kita ang halit sini nga COVID. Hindi lang niya ikaw ang maigo. Okay lang tani kung ikaw lang ang maigo sa COVID. Pero kung makasulod gani ang COVID, paagi sa imo, bilog mo nga pamilya, bilog mo nga banwa, ang masuffer. Tandaan nyo gina, ang COVID, hindi na siya magsulod sa isa ka banwa na siya lang nga magmato-mato lang sa sulod. Maagi na sa mga tao, ikaw nga tao. So kung ikaw nagagawa sulod sa ilog, ikaw ang posible nga magadala sang kagaw pasulod sa banwa sang ilog. Pasulod sa imo panimalay, pasulod sa imo nga puloy-an, pasulod sa imo nga barangay. Kung ikaw abi nagkisalamuha ka pa sa ibang nga tawo, sa tupad balay mo, sinuda nga mga tawo, naglagaw ka pa, di damo ang posible mo nga mahalitan. Di okay lang na iya ko ang tawo nga ginaistorya mo, bakod ang iya nga immune system. Okay lang na iya kung bakod ang iya nga immune system. Kasi hindi siya matakdan sang kagaw nga ini. Pero what if di ang nastorya mo, natsambahan mo, hindi iya bakod ng iya nga immune system. So sa amo gito nga tikon, matakdan sa COVID, halin sang imo nga gindala. Te, wala naman ta sang iban nga basulon sa ulihi. Kaya mo nang budlay mo. Ang budlay sa Pilipino, hindi lang sa ilog, sa Pilipino, budlay, hindi kita magseryoso kung hindi tagid mapaagyan sang sining sitwasyon. Kung di bala malukpan, no, baliwala ang yapon sa aton. Tandaan nyo, we are still in modified general community quarantine. Tandaan nyo kita, ha? So, safety first. Pero may ginadebate, hindi lang din sa ilog, sa Bilog nga banwa, even sa abroad, no? Even sa US, even sa Europe, pero may ginadebate, Dok, anong piliun ta? Ekonomiya or health? Kayong lawas. As a public health officer, as a community physician,
gina-recognize ko na ang ekonomiya, ang pangalabuhian, isa ka social determinant of health. Meaning, ina siya naga-influensya sa kalidad sa imo kaayong lawas. So, sakto na, kung wala ka sa panangabuhian, paano ka to kung makabakal sa pagkaon mo, na nutrisyon sa lawas mo, di kung di ka pagkaon sa nutrisyos nga pagkaon, manubuhin mo immune system, kag pwede ka magmasakit. Amo nang ambot silingon sang social determinant of health ng ekonomiya. Galing, ang kaayong lawas is also a resource of daily living. According sa definition sa Ottawa Charter, ang kaayong lawas is also a resource of daily living. Ambot silingon, kung wala ka sa kaayong lawas, hindi ka man kakadto sa imo ulubrahan. So kung hindi ka kaubra, paano ka kakwarta? Kung wala ka sa kaayong lawas, paano ka ka-eskwela? Paano ka ka-drive sa imong tricycle? Paano ka makakadto sa imong negosyo kay masakit ikaw? So ano na siya, vicious cycle na. So ang sabat ko na permi, tiyarong pilion ekonomiya kung kaayong lawas. Ang ako niya wala sang dapat pilion, both are important. Both livelihood and health are important. However, in a public health emergency, the priority has to be always health, because health will always define your life or death situation. As a medical doctor, I will always say that the priority is health. I am not saying na we will disregard other things. No. I'm not saying pabayaan ta na sa si ekonomiya, si peace and order, kung sino-sino pa na, pabayaan ta na. No. What I'm saying is, first and foremost, establish mo anay ang imo nga health and public safety. And once masatisfy mo na ganyan ang imo nga health and public safety, amo na ang pag-consider mo sa iban nga bagay. For example, labi karon, gusto gid sang tawo nga magwa kay maubra siya. And then let's say abi ang ginaubrahan niya, amo pa na siya ang lugar kung diin damo gidya ang kaso sang COVID. Kadako gid sang probabilidad nga siya malatnan. So anong himuon ta? Hindi naman siya pwede mapunggan para mag-obra. Pero of course, i-consider ta anay ang health protocol, ang health safety. That's why a few months ago, sang nagdeklarar ang Bacolod sang GCQ, kaya nagrabe taas ang kaso sang Bacolod sa COVID, kita sa ilog naghambal na tangadaan nga kung taga Bacolod ikaw, kag magsulod ka diri sa ilog, pangayuan ka namon sang mga papeles nga nagapamatuod nga hindi ikaw suspected COVID case. Diba? Amo na siyang ambot ko silingon. Wala ka mo namon ginapunggan magsulod diri, pero inasaalang-alang naton ang public health safety always. So unahon ginaya permi si public health, unahon si health and safety. Kaya kung wala si health and safety, tumba tanan. I tell you, tumba tanan. Kung pabayaan ta ni tanan, tumba gini tanan niya. Tumba gini tanan. So dapat ang ako nga punto is there should be no argument. We need both health and livelihood. We need both. But, may but ako, in the context of public health emergencies, public health emergency, patagyapon na, we are in a state of public health emergency. The priority should always be public health and safety. Amo na siya aton nga priority permi. So remember gina guys ha, tandaan ta gid na nga amo gina siya ang tandaan naton. We should never compromise health and safety. We will do the best we can to ensure
that you can still get your livelihood, that you can still support yourself, pero it should be done not in the without compromising health, without compromising public health and safety. Hindi na yan pwedeng just because kinanlan nila yan sa livelihood, pabayaan ta na lang sila. No, we need public health and safety. Kaya ako both as a doctor and as a public health officer, I will never compromise public health and safety. That is where I stand. Hindi ginanamon niya pag i-compromise ang public health and safety ninyo. That's why tani ang mga tao should also consider that. Oo, kailangan mo magwa sa balay mo para mag-obra, may palangabuyan ikaw. Pero never compromise the safety and health of your family. So kung magwa ka man gid, no? Kung magwa ka man gid, make sure na kompleto ang imong gamit. Face mask, face shield, no? Kung sa ulubrahan mo, hindi ka mo mag-upod panyaga, no? Balon, kung sa imo balon ka na sa panyaga mo para hindi ka na tumagsagi bakal-bakal kung diin-diin kag ma-expose ka pa to. So para pag panyaga, abri na lang sang balon, kaon da kung diin ka makaon. Tapos obra, tapos duty, hindi na maghapit-hapit kung diin. Puli diretso sa balay. Diba? At least gina-minimize naton ang aton exposure. Ang iban niya nga naghambal nga, ati kami di na lang kami mag-adlaw-adlaw puli sa ilog. Di namin very good gina na-appreciate gina namon. Kaya kung gaadlaw-adlaw ka puli, dako pa ng probabilidad ginadala sulod mo ang kagaw. Tag nagadamo ang tawo nga exposed sa imo. Pero kung at least once a week ka lang or once a month, at least jutay lang niya ang imo nga tiempo para ma-expose sa tawo dira sa ilog o kung din ka man nga barangay sa banwasang ilog ga puli. So amo na siya dapat tani. Ang budlay rin sa iban nga tawo, ang ginapaminsar ang kaugalingon lang, selfishness, ang inyo lang niya kaugalingon na ginapaminsar nyo. Wala nyo ginapaminsar ang posible na epekto sa inyo nga actions, sa inyo pamilya, or sa inyo komunidad. Ang iba nagapamilusupo pa. Kung sila gani maigo sang COVID, din sa madlagan mas lagyapon sa doktor, madlaga magyapon sa sentro. May ara pa dira, nagahambal nga, wala ko na pati sa COVID. Ambalya, may sapada, pakita ko man na sa inyong comment, may sapada nga nagahambal siya nga, mauntat man na ang COVID kung wala na pundo. Siguro may hugot niya sa iban niya nga mga experience ya. Mga ginakurakot guro ang kwarta. Paano guro ginahalinan niya. Pero kinambala ko sa gani, mas delikado kung wala na pundo kag ara pagyapon si COVID. Mas delikado. Kaya nga may tanim bala ko manggaranon gidang ilog. Pigado man lang ang banwas ang ilog. O di man nga dako gidang budget sang banwas ang ilog. Subong gani, mag-lockdown lang ta sa mga barangay, gabatsa kang banwa. Kamo gani, home quarantine lang. Amo ginauna nyo reklamo dayon eh. Pero na lang kanon namon. Ano na lang ya? Di ba? Valid ang mga fears, kito pigado. Amo na dapat subong pa lang paminsar na kamo kung paano nyo ipreparar ang pamilya nyo. Kaya ang ini nga virus, hindi pa niya dali-dali madula. Bisan may mga vaccines tas lagi na panghambal, kaya may vaccines na kuno, basi next year, okay na. Ay, hindi ka mo daya magsalig sa vaccine nga na. Okay? Hindi ka mo magsalig sa vaccine nga na. Kay, wala pa na iya garantiya. Okay? Wala pa na iya garantiya. Kay kabudlay gid ko matakdan ka sa COVID.
Ano, ayan, kung isa na naka-patient, sa patient, nalipat lang ko sa number, patient 38 or 39, gin admit sa private hospital, gin papuli ang bill sa iyang hospital, ang hospital bill niya suno sa bantay nagadabot 1.2 million pesos. 1.2 million pesos. Di ikaw bala? Basta ikaw ya may 1.2 million pesos kada ya. Imagine na bala ang gasto nga madabot gid sinada. Kati ang suksukon sang PPE pala kadaan sang doktor, PPE sang doktor, sang nurse nga bantay. Uba suksok na iya nang once paggamit mo na di na nila paggamit liwat gina-dispose kinadayon. Amo na nga kamahal. Di sa isa ka pasyente, kung isa ka kasimana nagtinir sa hospital, kag katatlo ka mabisitahan sang nurse. Di kung katatlo ka mabisitahan sang nurse, katatlo man ka PPE ang suksukon niya, di okay lang na kung isa ka nurse. Di what if biduwa sila ka nurse? May orderly ka pa na nagadulong sang pagkaon sulod sa ospital, di mapipii man na siya. Ang doktor mo mismo, mapipii man na siya. Ang residente sa ospital, mapipii man na siya. Di pila na to katawo ang nagapipii adlaw-adlaw gatubang sa imo. Di na niya PPE pa lang na wala pa nalabot ang bulong mo, ang tinir mo na sa COVID ward or sa imo nga private room or sa imo nga ICU. So, dako gid ang gasto mo. Te, o, pangalabuhian kontra health. Te, kung tumba health mo, tumba gid ang palangabuhian mo. Amo na siyang akon, prevention balayahaw. Kaya akon niya tani, kung na-minimize lang ang guasulod sa banwa, tani subong niya halos wala na tani nga report positive galing ani naman ma-fearless forecast naman ko, basta may nagagwa sulod pagyapon sa ilog nga guasulod lang bala. I tell you, dako gid sang posibilidad nga may isa na naman ka barangay or sitio nga bisan Christmas naga-lockdown sila ya. Di mo na siyang points ang medical certificate naton. Di daw may nag-comment man dira nga lain-lain man kuno ya ang gina-implemental sang checkpoint. Sa checkpoint kuno ya, amo na way kuno ginabasa. Di amo na siya gani, amo na nga amon to gin-clarify sang ligad nga meeting. Amo to nga nagpauntat kami ana isang medical certificate. Kagin clarify na namon sa mga nagaman sang checkpoint dira. Kaya lain man niya ang policy namon, lain man niya ang pag-interpretar nila. Kasi sino karon ang nagamuhan? Hindi kamo. So, kung may mga issues kamo sa checkpoint, hindi namon uyat ang checkpoint. Klarohon na nato na hindi uyat sang medical, sang municipal health office ang checkpoint. So, if you have issues with them, you can complain it with them. Sige, expectar man kami nga may guidelines. Di ang wala, ang nagwa nga guidelines ya. Inmanduan lang kami na kami ang ma-identify or ma-categorize sa mga tao A to D. Di kung di nag-imo kami liwat guidelines na mo, nag-issue kami liwat guidelines sa memo, hopefully ginabasa na subong sa mga tao dira sa checkpoint. So, muna siya aton nga punto dira. So, again, amo na siya aton nga tandaan gid kag kiranan ta magbuligay kay kung mag-isipay kita obra, maglapad kita mata, kung mamati kita sa kutso-kutso, kung may mga impormasyon ka mo, i-validate nyo, verify, hindi ka mo ya magsagi lang ya pati kung ano nga kutso-kutso naman ang nakadabot sa inyo. Ikahilig ba sa mga tao magkutso-kutso? Yung kutso-kutso nyo na, dako na nga waste of time for us. Kung kabalo man lang ka mo nga hindi tuod, kakutso-kutso, or hindi ka mo gani sure kung tuod o hindi. Kag mo man sa kutso-kutso nyo,
Hala kag sulit, sige sulit-sulit ka sulit-sulit, sa uli mapati na lang yan ang mga tao. So, verify your information first, validate. If you have issues and concerns sa inyong barangay, ipasaka nyo sa barangay officials nyo. Amo na siya ang rason kung agin buto nyo na sila para serbisyohan kamo sa mga amo ni nga tion. So kung may mga issue kamo dira, for example labi, wala pa kaabot ang amon nga ayuda, kagid lockdown kami, si amon ni nga tupad balay namon ho, naka-lockdown pero sige lang siya gwa-gwa, mga amon na bala nga mga information na complaints, ipasaka nyo sa barangay officials nyo. Gaan nyo sila sang tsansa para maghimo sang tikang to address those concerns. Now, kung sa sige nyo pasaka sa inyong barangay, sa inyong reklamo, na wala mangyapon yun na aksyonan, di pasaka sa DILG. Pasaka sa DILG. Kasi dapat amo na yung DILG ang nag-monitor sa barangay. Hindi ya kami. Hindi ya kami. Okay? So, pasaka sa DILG para mabuligan ka mo. Okay, so amo na siyang very brief update kag kabay pa safe kamo tanan kag kung may mga updates pa rin kami i-post na lang sa among website pa. Pwede nyo na siya ma-share sa inyong Facebook. Kung nahinayan kamo sang website, di base sa signal tana kagamay lang gid sang website ta. In fact, iban nga tao maka-access man. Madasig man lang access. So, it's high time siguro nga islan mong imo nga signal dira kay pigaw magituod. Sige lang akit sa ulihi. Kabay pa sa uli, papatindog na lang ta radio station para sa radyo na lang kita mapawaragwag sa mga balita ta. Okay? Sige. So, kabay pa, safe ka mo tanan. Kagamo na so far ang amon nga latest update. So, madamo ka salamat yun.